Mga Lodi, malapit na po nating maabutan ang huling chapter, at heto na po ang mga isisigaw natin ngayon na si Lodi Cagaya, Lodi Charles Bermejio, Lodi Linden Marquismundo, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Shaquille Hodes, Lodi Raul Cloma, Lodi Domingo Duaso, Lodi Jerry Coachtia, Lodi Anak Mait, Lodi Clef Ford Martinez, Lodi Jonathan Paculanang, Lodi Karen Fernandez. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-137 kabanata sa pagpapatuloy. Ngumiti ang lalaki na sinabi na mukhang kasama niyo lang ang ilang mahihinang itsurang iskolar. Malamang wala rin kayong pera. Makikita silang tatlo na sinabi pa nito na bakit hindi ka nalang magtagay para sa amin at samahan kami. Hinawakan si Tangseryong ng lalaki sa kanyang braso habang sinasabi na nababagot na kami sa kahihintay sa iba pa naming kasama. Gusto mo ba kaming samahan dito? Makikita ang isang ito na nakalingon ng tingin sa kanila habang sinasabi pa ng isa sa kasama ng may hawak kay Tangseryong na maganda ang mukha niya. Dagdag pa ng isa habang nagpapaypay ng kamay na pwede na kayong umalis, mga lalaki. Namumula ang mga pisngi ng mga manyakis na ito na nakatingin kay Tangseryong, sinasabi ng malaking lalaki na ituturo namin sa iyo kung ano talaga ang mga tunay na lalaki. Baka nga hindi mo pa alam dahil puro mahihinang iskolar ang kasama mo. Sinabi naman ng isa na hindi ko gusto ang mga babaeng masyadong maamo. Gusto ko yung palaban. Nang akmang tutulong si Won Ahm, hinila ni Jinmu ang kanyang manggas na hinarang ang kanyang kamay. Sinabi ni Won Ahm na Jinmu. Tahimik lang na bumaling ng tingin ang ating bida papunta kay Tangseryong. At pagkatapos napatingin sila ng seryoso habang tahimik. Habang tumatawa ang mga lalaki sa harapan ni Tangseryong. Ibinaba niya ng kaunti ang kanyang katawan at itinikom niya ang kanyang kamao ng mahigpit na akmang isusuntok niya ito sa malaking lalaki. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Tangseryong sa malaking lalaki na ikinaangat nito sa ere. Na ikinagulat naman ng kasamahan nito sa kanilang nakita na hindi makapaniwala. Napahawak naman sa bibig si Won Ahm na namamangha. Habang ang ating bida ay nakangiti lang na nakatingin sa mga ito. Napatingin naman ang nasa kabilang lamesa na dalawang lalaki kay Tangseryong. Na makikita ang lalaki na patuloy na nakatingin kay Tangseryong. At pagkatapos mula sa ere bumagsak ang malaking lalaki. Sa sahig. Napasigaw sa galit si Tangseryong habang sinisigaw niya na sinusubukan kong magmukhang mahinhin, pero, ano? Pagsilbihan kayong mga walang hiya ng inumin. At aliwin kayo. Nagtabi ang dalawang ito habang bumunot ng kanilang espada, sinasabi na ang lakas naman ng loob mo na gawin ito sa amin. Si Tangseryong, na umiwas sa talim sa pamamagitan ng pagbaluktot ng kanyang likod, ay tumayo. Sinasabi niya na akala nyo hindi ko alam kung ano ang tunay na lalaki. Na isang malakas na sipa ang papakawalan niya. Tinamaan niya ang lalaki na halos mamuti ang mata na maluha-luha sa sakit na sinabi pa ni Tangseryong na ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang tunay na babae. Pagkatapos umikot siya at muli na namang inangat ang kanyang isang binti na isisipa niya. At ang round kick ay malupit na tumama sa likod ng ulo ng lalaki. Pinatungan ni Tangseryong ang batok nito habang tila wala ng malay. At tumalon sa pangatlong lalaki na sinalubong siya ng espada, ngunit naiwasan ni Tangseryong ito, sinasabi niya na sinabi mo na gusto mo ng palaban na babae, hindi ba? At ang pangatlong lalaki na may puting mata ay napaupo na may kakaibang boses, na nabulag ang kanyang mga mata dahil sa kalmot ng daliri ni Tangseryong. Napatuloy siya sa pag-atake habang sinisigaw niya na ako nga yan. Ako ang pinakamahusay pagdating dyan. Dagdag pa niya na tikman mo ito. Sa isang iglap, ang loob ng inn ay naging tahimik na tila nabuhusan ng malamig na tubig habang sila ay nakahiga sa sahig na kahoy. Sinabi pa ni Tangseryong sa mga ito na ang lakas ng loob ng mga walang hiyang ito. Namumulang nakatingin na namamangha sa kanya si Won Ahm. Nakangisi ang ating bida, sinasabi niya na sabi ko na sayo, walang saysay ang pag-aalala sa kanya. Bumaling ng tingin si Tangseryong sa may-ari, sinasabi na mukhang may pwesto na po kami ngayon, dahil hindi na maayos ang kalagayan ng mga may reserbasyon, tama po ba? Mabilis na ang may-ari habang nagtatayuan ang balahibo na nakatingin. Kay Tangseryong. Sinigaw pa niya na inumin. Yung pinakamagagandang putahe nyo. Ilabas nyo na lahat. At ilang sandali pa makikita ang mga pagkain sa lamesa na nakahanda na. Sumapit na ang gabi na makikita ang labas ng inn.
Mabilis na naubos ang maraming pagkain na nakalatag sa lamesa. Tumatawa si Won Am, sinasabi na, Miss Tang, ang galing mo talaga. Makakatulog kami ng maayos sa bahay panuluyan ngayong gabi dahil sa'yo. Tumawa si Tang Seryong, tumugon na baliwala lang ang bagay na yon. Pagkatapos isang lalaki ang tumayo mula sa kabilang lamesa na mukhang papunta sa kanila. Napatingin sila nang may pagtataka nang sabihin nito na excuse me. Ibinuka niya ang kanyang kamay na makikita dito ang isang hikaw. Habang kinukuha ni Tang Seryong ito mula sa kamay ng lalaki, sinabi niya na ito siguro ay nahulog kanina. Sinabi pa ng lalaki na hindi ka mukhang karaniwang sibilyan base sa paraan ng pakikipaglaban mo. Maari ko bang malaman kung sino ka talaga? Sasabihin sana ni Won Am na sila ay nagmula sa kunlun nang maputol ito nang kurutin siya ng ating bida at agad na sinabi na mga palaboy lang kami. Wala kaming mga pangalan. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na hindi matalino ang pagbubunyag ng aming pagkatao sa Jianghu kung hindi naman kailangan. Lalo na sa harap ng mga palaboy dahil mabilis kumalat ang chismis. Tila hindi naman kumbinsido ang lalaki na sinabi pa niya na hindi ako naniniwalang wala kayong pangalan. Base sa mga kakayahang nakita ko kanina, pero mas mabuting umalis na kayo ngayon. Dagdag pa niya na ang mga pinagsasaktan mo kanina ang pinakabata sa grupo ng Demon Flame, isang grupo ng mga palaboy na kilalang kilala dito. Nakangiti ang ating bida, sinasabi sa kanyang isip na kilalang kilala daw, buwisit. Malamang mahihinang grupo lang sila. Pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na ilan ba sila sa kanilang grupo. Tumugon ito sa kanya na 10. Sinabi pa ni Tang Seryong habang ibinabalik ang kanyang hikaw sa tainga na kung gayon, 7 na lang pala sila. Nakangisi ang ating bida ng kakaiba habang nakapangalong baba, sinasabi niya sa kanyang isip na grabe, may pag-group name pa sila kahit 10 lang. Mga pakul na hambog. Ang kukyut naman nila. Sinabi pa ng lalaki sa kanila na hindi mo pwedeng sabihing 7 lang yon. Hindi tulad ng 3 kanina, bihasa at mapanganib yung 7. Sa dami ng pinapatay nila, bantay na sila ng gobyerno. Pero kahit gobyerno, wala pa ring laban sa kanila. Nakatingin ito sa kanya habang sinasabi ng ating bida na ang gobyerno. Natumugon ito na tama. Ganon sila kapanganib. Makikita ang mata ng lalaki na may pawis sa pisngi, sinasabi ng ating bida na kung ganon, siguradong may patong na ang ulo nila. Na pinagtatakahan naman ng lalaki ito. Sinabi pa ng ating bida sa kanila habang nakasenyas ng pera na kung wala ring magawa ang gobyerno sa kanila, siguradong may patong na sa ulo nila, di ba? Nagulat sa narinig ang lalaki na napasabi na mga bounty hunter kayo. Kaya pala ang gagaling ninyo. Umalis na ang lalaki habang kumakaway, sinasabi na sige, hanggang dito na lang ako. Pero mag-ingat pa rin kayo. Balita ko may mga bihasang bounty hunter na napatay rin nila. Tinawag ng ating bida ito at sinabi na ano ang pangalan mo. Lumingon ito, sinabi na ako si Jeoksang. Pinuno ako ng isang maliit na grupong palaboy. Pagkatapos umalis si Jeoksang, bumulong si Won Am, sinabi sa ating bida na Jinmu, ano ang bounty hunter? Tumugon ang ating bida habang inom ng alak na mga taong kumikita sa pamamagitan ng paghuli ng mga kriminal na may patong sa kanilang ulo. Dagdag pa niya na ang mga asasin ang pumapatay ng tao, mga palaboy naman ang tumutulong sa iyo lumaban, at ang mga bounty hunter ang humuhuli ng mga tao para sa iyo. Kaya siya dumating para babalaan tayo tungkol sa grupong palaboy na ito tapos umatras. Dahil sa mga bounty hunter nakasalalay ang paghuli sa mga katulad nila. Nagnining si Won Am, sinasabi na aba, ang dami mong alam. Na sinabi naman ni Tang Seryong na tama, mabait talaga siya. Makikita ang mata ng ating bida na sinabi niya na kaya nga sa tingin ko kakaiba ito. Sanay ang mga palaboy sa kamatayan, kaya hindi sila masyadong nakikialam sa negosyo ng iba. Sinabi pa niya na Jeoksang na ang ibig sabihin ay pag-ipon ng buhay. Akmang-akma ang pangalang ito para sa isang palaboy na kailangang ilaan ang kanyang buhay para mabuhay. Ang makakita ng taong malapit sa iyo na namamatay ay araw-araw na pangyayari para sa isang palaboy, kaya karamihan sa kanila ay hindi nagtatagal na magkasama kapag tapos na ang isang gawain. Dagdag pa niya sa kanyang isip na pero parang ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Tumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na binalaan pa niya kaming tumakbo kahit hindi pa niya kami kilala. Ang kakaibang grupo ng mga palaboy talaga. Pagkatapos makikita ang labas ng inn. Dumating na ang grupo ng mga lalaki na binugbog ni Tang Seryong. Sinasabi na dito ba yung lugar ng babaeng baliw na nanakit sa'yo,
Nagulat ang mga ito nang malakas na tumugon ang lalaki na opo sir, dito nga po iyon. Na napasabi si Jeoksaeng na ang boses na yon. Sumigaw ang pinuno ng grupo mula sa labas sinasabi na baliw na babae na nanakit sa grupo namin, mas mabuti pang lumabas ka na. Nang marinig ito ng may-ari ng inn na paupo ito na nanginginig sinasabi na ang Demon Flame Group. Habang namumula ang muka ni Won Ahm dahil sa alak sinabi niya na nandito nga siguro sila. Dahil nasa paliguan si Miss Tang. Dapat ko na bang subukang itama ang landas nila? Ibinagsak ng ating bida ang baso sa lamesa sinabi niya na gusto mong paliwanagan sila. Hindi ubra yan sa mga kagaya nila. Pagkatapos sinabi ng ating bida na hoy, may-ari ng inn. Tumugon ito na bakit po sir? Suminyas ng pera ang ating bida na sinabi niya na kunin mo na ang opisyal ng gobyerno. Sabihin mong dalhin na rin ang pabuya dahil pababagsakin na namin ang Demon Flame Group. Dagdag pa niya sa kanina dapat malaki-laki rin yon. At dito na po nagtatapos ang ika-137 kabanata. Ika-138 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida na dalhin mo na ang opisyal ng gobyerno. Sabihin mong dalhin na rin ang pabuya dahil pababagsakin na namin ang Demon Flame Group. Dagdag pa niya na dapat malaki-laki rin yon. Bumaling na ang ating bida at naglakad palabas sinabi ng may-ari ng inn na paumanhin. Habang naglalakad ang ating bida papalabas pinagmamasdan siya ng grupo ni Jeoksaeng. Pagkatapos sumara ang pinto at ang ilang mga tao sa loob ay nagpapakiramdaman na tahimik lang na nakikinig. Naiwan si Won Ahm at ang mga ito sa loob na mapapakinggan ang sinasabi ng leader ng mga lalaki na ano. Hindi siya isang babae. Dagdag pa nito na tumigil ka sa pangharang sakin. At umalis ka na rito. Pagkatapos makikita ang tilamsik ng dugo sa hangin at ang daing ng sakit. Nagtayuan ng balahibo ng may-ari ng inn at ni Jeoksaeng na napasabi pa na Diyos ko po. Napatayo si Jeoksaeng na sinabi niya kay Won Ahm na hindi ka ba lalabas para titingnan ang kasama mo. Tumugon sa kanya si Won Ahm na ha. Bakit naman? Itinuro niya ang labas at sinabi na hindi mo ba naririnig ang sigaw ng kaibigan mo? 7 sila, alam mo ba? Inilagay ni Won Ahm ang kanyang kamay sa gilid ng tainga na pinakinggan ito. At pagkatapos tumawa ito at sinabi na sa tingin ko, tapos na. Habang nakatingin ang may-ari sa labas sinasabi ni Jeoksaeng na grabe naman. Alam ko, pero paano kayo naging ganito kakawalang awa? Mga bounty hunter kayo, di ba? Tumuro sa labas ang may-ari na may gulat sa muka pati na rin si Jeoksaeng. Pumasok na ang ating bida habang sinasabi na sabi ko sa'yo, magdala ka ng opisyal ng pamahalaan. Mabilis na tumakbo papunta sa kanya si Jeoksaeng habang sinasabi na nagawa mo talaga. Mabilis na napaluhod ito na hindi makapaniwala pati na rin ang may-ari ng inn nang makita nila ang mga lalaking nakahandusay sa lupa na walang malay. Baka sa muka nito ang pagkagulat na sinabi pa niya na nagawa niya talaga iyon na siya lang mag-isa. Habang papababa naman si Tang Seryong galing sa pagliligo nagulat siya na napasabi na ano ang nangyayari. Dagdag pa niya na ano na namang kaguluhan to. Tumatawang sinabi ni Won Ahm na pinatumbalang niya yung mga masasamang tao. Na napasabi naman ang ating bida na kumita ako ng madaling pera. Na napanganga naman si Jeoksaeng na napasabi sa kanyang isip na madaling pera. Pero iyon ang Demon Flame Group. Habang papalapit naman si Tang Seryong sinabi niya na talaga. May natitira pa bang alak? Pagkatapos lumapit sa kanil ang grupo ni Jeoksaeng sinasabi niya na sino ba talaga kayo? Napatingin sa kanila ang ating bida at sinabi mo ba na Jeoksaeng ang pangalan mo? Samahan mo kami sa pag-inom. Dagdag pa niya na nag-alala ka para sa akin. Nagpapasalamat ako. Tunay na pinapahalagahan ko iyon. Kaya inaangyayahan kita na sumalo sa amin. Pinagpapawisan ang mga ito na pautal-utal na sinabi na okay. Dagdag pa niya sa isip na kung magsabi man ako ng kahit isang maling salita sa mga nakakatakot na tao na ito. Baka mamatay ako. Dagdag pa nitong 3 na ako ay natatakot. At lumipas ang ilang sandali na makikita ang kisame ng inn sinabi ng ating bida na 10 taon na ba ang lumipas simula nang sinimulan mo ang trabahong ito. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na kayong 3 lang ba sa loob ng 10 taon? Napahawak sa batok si Jeoksaeng tumugon na oo, maswerte lang talaga kami. Sinabi pa ng kasama nitong mataba na hindi ito swerte. Magaling talaga ang squad leader sa pagbasa ng sitwasyon.
Dagdag pa ng isa na para siyang isang general na bihasa sa estratehiya sa labanan. Napahawak sa ulo si Jeoksaeng na nahihiyang sinabi na naku, sobra naman yata yan. Habang nakatingin sa kanila ang ating bida, sinabi niya na isang battle-type general strategist. Dagdag pa ng mga ito sa ating bida na hindi palaging palaboy ang squad leader. Sinabi naman ni Jeoksaeng na dati akong iskolar at nag-aral para makapasok sa Hanlin Academy, pero heto ako ngayon. Dagdag pa ng ating bida sa isip na sa lugar na iyon ginagawa ang mga kautusan ng hari. At ito ay isang lugar kung saan kahanga-hanga na kahit makasali ka lang sa admission test dahil ang pagkakataon ay ibinibigay lamang sa mga talagang mahuhusay. Dagdag pa niya na kahit ang lahi ng Jaigal ay nahihirapang makapag-produce ng mga taong madalas makapasok sa Hanlin Academy. Mas kahanga-hanga siya kaysa sa inakala ko. Sinabi ni Jeoksaeng na matapos mabigo ng 3 beses, napagtanto ko na ang talento ko ay hindi sa akademikong bagay, kundi sa militar na usapin. Natuklasan kong ang mga bagay tulad ng taktika at pormasyon ay mas bagay sa aking kalikasan. Dagdag pa niya na ikinalaki ng mata ng ating bida na kaya't sumunod ako sa mga digmaan ng 10 taon. Tapos naging palaboy pagkatapos mapalayas dahil sa pag-aklas laban sa mga nakatataas. Na napasabi ang ating bida na teka lang. Na sinabi niya na 3 pagsubok sa Hanlin Academy ay 10 taon, tapos 10 taon na pag-aaral ng digmaan, at isa pang 10 taon bilang palaboy. 30 taon yan. Dagdag pa niya na kung gayon, ilang taon ka na ngayon? Natumugon ito sa kanya, hawak ang baso na may alak na 50 na ako ngayong taon. Napasigaw silang 3 na 50. Na napasabi si Won Am na napanganga na hindi ka mukhang lampas 35 kahit isang araw. Ganon din si Tang Seryong na sinabi naman na sobra kang mukhang bata para sa edad mo. May sikreto ka ba? Na napasabi naman ng ating bida na nakakainggit naman. Na napatawa lang sa kanila si Jeoksaeng. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na habang napahawak sa baba na pero, hindi ba mas mabuti kung sumali ka sa isang sekta dahil sa iyong mga kakayahan? Mas magiging matatag ka doon. Natumugon ito na tama yan. Pero mahirap gamitin ang aking kakayahan kung hindi ako mismo ang nasa larangan ng digmaan, kaya parang wala akong silbi sa isang sekta. Seryosong nakatingin sa kanya ang ating bida, sinasabi sa kanyang isip na isang kakaibang tao. Isang general ng strategist na dapat nasa digmaan para maipakita ng buo ang kanyang kakayahan. Habang nakatingin sa kanya ang dalawa niyang kasama, sinabi ni Jeoksaeng na bueno, papunta na kami sa Gansu. Nasa Gansu ang Kungtong Sect at ang kakaibang sect na Heavenly Hero Sect. Katulad ng 10 dakilang sects at 5 dakilang angkan na mga pangunahing haligi ng Orthodox Murim Alliance, ang Heavenly Hero Sect ay isa sa mga pangunahing haligi ng Unorthodox Sect Heaven. Isang sect na may tradisyon at mahabang kasaysayan na nangingibabaw sa Gansu mula pa bago itinatag ang Unorthodox Sect Heaven. Bukod pa rito, ang pinuno ng sect ay isa sa 5 hari ng Unorthodox Sect, ang Piercing Muon. Si Won Gonghu. Napasabi sa isip ang ating bida habang naaalala ang panahon na nasa dating katawan pa siya na kahit medyo matigas ang ulo niyang tao, dati siyang napakatapat sa akin. Nagtataka ako kung kamusta na siya ngayon. At pagkatapos sinabi niya na nagsisiyasat ba sa Gansu ang mga palaboy. Tumugon sa kanya ito habang hawak niya ang baso na biglang nanginig na sabi na oo, ang Heavenly Hero Sect ng Gansu na magkakaroon ng malawakang digmaan. Sinabi pa ng ating bida na ang Heavenly Hero Sect ba ng Gansu ay nagtitipon ng mga palaboy para sa digmaan. Dagdag pa niya na ito ba ay laban sa Kungtong Sect. Na napaisip si Jeoksaeng na hindi. Ayon sa mga chismis, ito raw ay isang internal na alitan sa loob ng Unorthodox Sect Heaven. Pagkatapos marinig iyon ng ating bida, biglang nandilat ang kanyang mga mata sa kanyang narinig. Dahil alam naman natin ang Heaven Sect ay siya dati ang namumuno. Namamakikita ang kanyang mata na napasabi pa siya na nagaganap ba ang isang hidwaan sa loob ng Unorthodox Sect Heaven. Natumugon sa kanya si Jeoksaeng, sinasabi na hindi ko alam ang mga detalye, pero ayon sa balita, nagpadala raw ang Unorthodox Sect Heaven ng isang grupo para atakihin ang Heavenly Hero Sect. Biglang napatayo siya at napahampas sa lamesa na nagulat ang dalawa na napasabi. Na anong problema, Jinmu? Nakahawak ang kanyang 2 kamay sa lamesa na nakayuko, sinabi niya sa kanyang sarili na naglalabanan ba ang Unorthodox Sect Heaven at Heavenly Hero Sect. Parang digmaan ito sa pagitan ng Orthodox Murim Alliance at isa sa 10 dakilang sekta. Dagdag pa niya na 2 taon pa lamang ang lumipas mula nang ako'y mamatay.
Binuo ng Orthodox Muslim Alliance ang Dragon Phoenix Hall upang palakasin ang kanilang kapangyarihan, matatag pa rin ang buklidotsion ng demonic cult, at pati ang palasyo ay may mga lihim na plano. Sa gitna ng lahat ng iyon, may hidwaan pa sa loob ng unorthodox sect heaven. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na Yo Wolcheong, ang tanga. Inihanda ko na ang lahat para sa kanya, pero imbes na panatilihin ang lahat ng itinayo ko, siya pa ang hindi na niya naituloy ang pagsasalita sa kanyang sarili. Nanapatikom ng kamao na sinabi pa niya na talagang siya pa ang naglakas loob umatake sa Heavenly Hero Sect. Sinabi ng ating bida na may galit sa kanyang muka na sabi mo pupunta ka sa Heavenly Hero Sect, hindi ba? Dagdag pa niya na may seryosong muka na sasama ako sa'yo. Papunta sa Heavenly Hero Sect. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kailangan kong tingnan mismo at alamin kung anong klaseng gulo ang nagyayari sa Heavenly Hero Sect habang wala ako. At dito na po nagtatapos ang ika-138 kabanata.